Okay. Sugod ta sa atong pagtuon karon. Itong pagtunan may tungod sa balaod sa Ginoo, iyang kasuguan. So sa dili pa ta mag ablis atong nga Biblia ato sang iduko atong ulo. Mag-ampo ta. Mag-ampo ka dyan. Okay. Mag-ampo dyan. Labing gamhanan niya Diyos, nga nasa katasan sa langit. Gamhan, Ginoong Diyos, salamat sa tantanan. Sa tanan-tanan niya, grasyang yung gihatag ka na mo umahan. Ay pagkinakaroon nga takla, Ginoong. Natuon kami sa mga pulong balaan, Ginoong Diyos. Kini yung taong masabtan, o gabrihan mo, hunahunang kasing-kasing, kanya to, tamang kinabuyan namang mahan, o Ginoong Diyos, aron kini, sabtan pag-ayaw mahan, o kung sa'yo mga plano alang sa mga kinabuyan, Ginoong Diyos. So, wala ka ba mahimong Ginoong Diyos kung wala ikaw busa at kinila mga gisalig sa imong wala ngalan tungod kay bisan og sa naga tuon kami sa imong mga pulong Ginoong Diyos nagikaaway Ginoong Diyos nga magapapag Ginoong Diyos pero dili kani mahimong babag Ginoo sa tanan-tanan ng pagsabotan imong mga pulong tungod kay ikaw ang magagawa mo Diyos ug wala nilaing pag Ginoo sa kanila mong ipangayo sa ngalan ng Gahom Hesus. Amen. Amen. So atong niagi, gitun-an na to stirne. Okay, dumdum ka may tungod sa ganito. To millennium no, sa kalibo ka tuig nga pagbakasyon dito sa langit. O human sa usa ka libo ka tuig sa hitabo ato katong New Jerusalem ipakanaog sa Ginoo dinhi sa yuta. Matod sa Pinadayag 21 bersikulo 10 ito na basa na to. Dayon atong nakita nga human sa usa ka libo ka tuig ipasulod sa usa ka libo ka tuig ang mga dautan no namatay man to sila nini no nangabukog sila. Pero human sa usa ka libo ka tuig unsay na nahitabo sa mga dautan himong abo itong wala pa na himong abo unsa man to sila di ba nangamatay man to sila. So nangamatay sila rin after 1,000 years unsay nahitabo na adto sunog. So wala pa sila sunuga unsay nahitabo Pakanaog ang bagong Jerusalem. pakanaog ang bagong Jerusalem dayon Buhi itong mga nangamatay niya. ang mga dautan nangabuhi Lantaw ay ko. Lantaw sila sa sa bagong Jerusalem. nga tininduta kay no. Una nga nahitabo nga human sa usa ka libo ka tuig ang mga dautan gi buhi sa Ginoo motoy silbi pastanawon sila sa Ginoo kung unsa ka nindot ang Jerusalem. Ingon diya sa Pinadayag 20 bersikulo 1 ug 2 taman sa 3 si Satanas buhian sa Ginoo no dali ra pod kay nga panahon ug iyang suruyon ang tibuok kalibutan ug iyang limbungan ng mga katawhan ug ilang libutan no libutan nila katong Jerusalem kay gipakanaog man to diri sa yuta. Unsa kadaghanon ang mga dautan sa Pinadayag 20 bersikulo 9 unsa kadaghan nila unsa kadaghan maihap dili unsa gipakahisama sila sa anak kadaghan gyud usa ka kumkum na di gini mo maihap. Daghanon sa mga dautan sama sa bunbon sa dagat no nga mukatag sa tibok yuta kanang dagat tanaw nimo mag kumkum kag sa kabalas di gini mo na mahihap. Pinuho kay na ang gidaghanon sa mga dautan pod ni anak kadaghan sama sa baybayon sa dagat. Kung makita nato daghan gyud yung mga tao nga dili ganahan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Oh, dili ganahan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kun mo nang di sila magpalagad sa Ginoo. Ingon kag simbahan gamay ra kay madto. Pero katong wala pay COVID adto diskuhan pero tindaghan na kay mga batanon. Alas 3 pa manguli. No. Way tulog. Lingaw kayo. Basta mga kalingawan
dagan kay mga tao din ha. Kung magisgot na kay pulong sa Ginoo, jutay ra. Munang sa katapusan ang gidaghanon sa mga tao nga wala nakabaton og kaluwasan sama sa bunbon sa dagat o wala gyud nabakak ang gisulti sa balang kasulatan ni ana. So kini sila nabuhi human sa 1,000 ka tuig. Sa ato pa ang atong pagbakasyon sa langit sulod sa 1,000 years. Tingniduta kay na. No? Nga 1,000 ka katuig ito nga samtang dis kalibutan mida tag sa gatos. Kango-kango naman ta. Oh, kango-kango na ba? Pero sito sa langit, 1,000 ka tuig, ang atong dagway, ang himaya sa Ginoo, naa sa tuwa, walay balatian, walay ingon nga problema nga atong ginahuna, kalipay tanan dito sa langit, sulod sa 1,000 ka tuig. Kailistan man atong lawas, pero tingniduta kayo sa Ginoo, nga iyang giandam sa tuwa. Din human na yan na pakanaog ang Jerusalem. Dayon, si Satanas iyang limbungan ang mga tao o ang ilang sulungon, no? Ang Jerusalem, ilang sulungon. Kung mingon taon sa ganito, kadako tong Jerusalem gani. Sa kato kadakon dyan, yung Jerusalem dyan, yung hununduman. Kanra kanan, mayingon ra kana ka Mindanao kadako. Oh, ingon sa pinadayag 21 diha ang kadakon sa Jerusalem 2,400 kilometro. Kana 2,400 kilometers. Ang Mindanao to sa Manila murag naara sa 1,000 ka kilometro na. Kung 2,400 kilometers kwadrado siya, ang iyang gitason mao yang gilapdon. Ang Pilipinas kaduhaon ra. Nga ang mao pod ang iyang kahabugon. Perting dakua kay sa syudad nga giandam sa Ginoo para atong papuy-an nga iyan ang ipakanaog dinhi sa yuta after 1,000 years. So human niya na ang mga dawtan ilaning sulungon nga ilang gidaganon sama sa baybayon sa dagat, pero ang Ginoo magga paulan og kalayo. Kana nga kalayo nga adunay asupre mao kana siya ang katapusan nga mutapos sa mga dautan o katapusan nga mutapos sa yawa. Silang tanan mahimong abo pagatamakan sa mga tiil sa mga lapalapas sa mga balaan. So ibasa na to na sa Malakias 4 versikulo 3 o sa Ezekiel 28 versikulo 18. Nga mao kanay kahimtang din na human na ang Ginoo maga himo og bag-ong langit og bag-ong yuta. Nautrohon na sa Ginoo ang kalibutan nga nindot na kay puy-an, wala nay mga kasakit, wala nay balatian, lunlon kalipay na ang tanan. Mo nay programa sa Ginoo. Ikaw dyan, ganahan ka na dili. Ganahan kita kami. Ganahan kayo. Ang atong puhunan na mao ang pag-ampo, no? Pag-alagad ngadto sa Ginoo. Mao gina pagtuman sa iyang mga tulumanon. So karon atong topiko kining balaod, kasuguan sa Dios. No, kasuguan dagang mga tao naga huna-huna nga kanang balaod para ra na sa Israel. Kadungog na mo na. O nang kanang balaod dito ra na sila wa tay labot nila kay Pilipino man ta. Kasagaran ato nang nadunggan. Sa Israel adunay kanang classification sa balaod na gitawag og civil law. Kung ingon tag civil law, mo na siya pamalaod sa nasod gyud sa Israel. No, bisan pa sa panahon ni Moses. Kung ingon tag civil law, dili na siya universal, no? Kaya ang atong balaod diri sa Pilipinas, lahi man tag balaod sa China. Pwede ba atong balaod diri dadon nato sa China? Lahi po sila dito. Moadto ta sa Saudi, lahi po sila pamalakad. Kaya ang ubang mga nasod lahi death penalty. Pero sa Pilipinas, wala man tayo death penalty diri. No? Una nga makita nato nga ang civil law dili siya universal kundi exclusive siya sa usa ka nasod. So dili na to ma-apply kung unsa ang balaod na sa Israel kanang civil law. Sa balaod nila dito lahi pud ang ato nga sistema dinhi sa Pilipinas. Sila ha og makasala dito pwede nila ba saon nila, no? Patyon nila basta bugat-bugat og sala. Diri sa to prisuhon naman.
So diri po sa atong nga barangay natay lahi-lahi nga patakaran. Dito sa ubang nasod lahi po silang patakaran. Sunod kining balaod sa Israel nga gitawag og sa panahon ni Moses ceremonial law. Ceremonial law. Kan tagaan mo na ko og idea unsa nang ceremonial law. Pero diyan taon naman makakuan kay unsa nang ceremonial law. Ceremonial law mo na siya ay practice sa mga Israel kaniadto sa paglid ni Moses gipagawas sila sa Ehipto padulong dito sa yutang saad tagaan sila balaod sa Ginoo may tungod aning ceremonial law. So kining ceremonial law mo na siya ang mga halad nga kanang makasala ka sa Ginoo magdala ka og halad nimo. Abang baka, kanding, o kining karnero, no imong ihalad. O wala di ka ka-afford og baka kay amoy baka, pwede tukmo ng langgam, no? Imong ihalad dito para sa imong mga sala. So maghalad sila dito sa sanktuaryo. Manangdagan mga Levites o mga kaliwat ni Levi mo ni sila nag-aalaga diya sa sanktuaryo. Maibawan ka sa unang makasala ka. Kung si Dan badalag baka dako-dako ginisala ba. Padulong sa sanktuaryo. Ihalad mo na dito. Sa karang sa Old Testament. Di sime dalag karnero kasala ni ba sa kay sala ni. Ano ba? Pero dito mailan ang taon kasala kay maguyod juga. Kailan itong langgam kay masudan mo ilok no bulsa. Sumuna sa ang ceremonial law. Dagan pa ang mga kan sa ceremonial law. Tinuig, binulan, mo na ilang tulumanon. Pero kanang tanan landong na dito sa cross. Kay ano man wala na nato nagisunod ng ceremonial law kay ngano wala naman nato nagisunod ng ceremonial law kay si Kristo mao ang katapusan nga halad. Kay katong karnero katong baka nga gihalad kaniadto nagrepresenta to kang Jesus Christ. Ang karnero ang baka wala to sila ang nakasala ang tao pero ang karnero gipatay ang ilang dugo gisablig ngadto sa curtain dito sa the most holy place para sa sala sa tao. Si Jesus Christ po walay sala pero unsa siya nagpakamatay para sa tuwa ang iyang dugo giula dito sa cross para aduna tay kaluwasan. Makita nato ang mga tao sa karang panahon sa Old Testament sila nagalantaw sa cross. Kita karon nagbalik lantaw butag balik ngadto sa cross. Sa ato pa mag-abot ta diha sa cross tungod kay diha ta giluwas ni Kristo. So mao na siya ngang civil law pod sa nasod sa Israel kanang kaniadto nga mga kuan wala po nato gi-apply din kay naman tay kaugalingon nga civil law diri sa Pilipinas. Kung ingon tag ceremonial law wala na po na siya gisunod kay si Kristo mao ang katapusan ni ana matud pa sa Roma 10 versikulo 4 nagaingon for Christ is the end of the law. Kung sa giingon diri sa Roma 10:4 si Kristo mo ang katapusan sa balaod nga ceremonial. Kay ngano man si Kristo mo ang katapusan na halad para sa atong mga sala. Ingon diri sa Hebrehanon ipaklaro diri sa Hebrehanon 10 bersikulo 1 taman sa 5. No, Hebrehanon 10 bersikulo 1 taman sa 5. Ingon diri, for the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifice with which they offered year by year continually make the comers there unto perfect. Kaniadto maghalad sila adunay tinuig. Unsa ni tinuig? Gitawag na og Day of Atonement o yung Kippur. No, tinuig na siya nga ang biya sa pinakabalaan nga dapat the most holy place, no? Musulod ang high priest dia pinakataas nga sacerdote para siya officiate ni ana nga mga ingon nato mga tulumanon dia sa sanctuaryo once a year. So mo na siya gitawag og Day of Atonement.
Pero kining tanan kingon dire landong lamang, no, sa umaalabot, landong lamang sa mga umalabot, no, make the commerce therefore unto perfect. Nga diin kini nagarefer ngadto kang Jesus Christ. Ingon dire sa verse 2. For then would he not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. Verse 3. But in those sacrifice there is a remembrance again made of sins every year. Verse 4. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Ingon diri sa verse 4. Nga din ang wala na ingon nga dugo pa sa mga baka o sa mga kanding nga makalimpyo sa sala sa mga tao. Mao na nga sa versikulo 5, wherefore when he cometh into the world, mo na pag-anhi ni Kristo diri sa kalibutan, he said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Sa ato pa, si Kristo, niani sa diri sa kalibutan, giandam ang iyang lawas sa Dios Amahan para sa hala diya dito sa krus, para sa paglimpyo sa tanan natong mga kasalanan. Kay wala nay dugo pa sa baka, dugo pa sa kanding o karnero nga makalimpyo sa sala sa mga tawhan. Kundili nagakinahanglan kini og dugo sa ato nga Ginoo. Tumakita ni nato ba nga unsay gihimo sa sala nga bisan ang dugo sa manulunda, dugo sa tao, dili ni siya takos sa paglimpyo sa tanang kasalanan sa kalibutan. Ang ato gyud nga Ginoo nga minaog gikan sa langit para diri magpakamatay. Nakita nato ni anak kadako ang gugma sa ato nga Dios. Kita pwede raman ta niya irukon kining mga tawhanan ni bulayagon kayo, ingno na si Ginoo kanang earth wala mo paghimo kog bag-o. Pwede ra kina ni anaon sa Ginoo. Kini ang earth dahi kay ulo pitkan na si Ginoo. Wala na, usara na ka sulti si Ginoo. Wala na buhata si Ginoo. Tungod kay aduna siya dako nga gugma sa tuwa. Kung makita nato ni anak nga ang Ginoo iya gitang kita nato ba nga nagpakamatay siya para sa tuwa. Karon dirita sa gitawag og kining balaod nga applicable para sa tanan. Gitawag ni siya nga universal law. Kung ingon tag universal, tipo kalibutan. No, wala exempted. Ma-Amerikano man ka, ma Chinese ba ka, ma-Koreana, Japanese, Filipino, unsa imong kanang kuan nga tawo, no? Sa imong tribo nimo, sa mga kuan nga matang sa pagkatao, dili ta exempted ni nga balaod. Gitawag ni siya og universal. So kinatibuk-an magasunod nini. Universal. So mo ni ang atong mga bersikulo nga atong pagabasahon karon. Dita sa Ecclesiastes 12 bersikulo 13. Ecclesiastes 12 bersikulo 13. Itong balang kasulatan. Ecclesiastes 12 versikulo 13 nagaingon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Nga ato nang nadunggan ang tanan nga mga butang, no? Kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini siya mo ang tibuok katungdanan sa tao. Unsay katungdanan nato? Pagbantay sa balaod sa Ginoo. Sama sa usa ka sikyo, kung ma-assign ka na nga lugar, imong katungdanan, imong buluhaton, pagbantay ni anak nga balay o unsa na imong gitrabuhan, ano imong responsibilidad. Sa ato pod, ang atong katungdanan mao ang pagbantay sa mga balaod sa Ginoo. So for this is the whole duty of man. So katungdanan sa tao
ang pagbantay sa iyang mga balaod, sa iyang mga sugo. Akong pangutana, kining gitawag og universal law o moral law, pila man ni kabuok? Pila ni kabuok ang mga sugo? Ulo. Sa dyan? Ulo. Pulo, 10 commandments. No, mabasa ba nato sa Biblia nga pulo gini? Dirita sa Exodo 34 bersikulo 28. No? Mabasa ba ginato sa Biblia nga kini mga sugua na pulo ba gini? No? Exodo 34 bersikulo 28. Nagaingon. And he was there with the Lord 40 days and 40 nights. Si Moses ni. He did neither eat bread nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the 10 commandments. Tinuod, sakto. 10 commandments. Napulo ka mga sugo. Dito gihatag sa Ginoo sa tunga bukid gani. Bukid sa Sinai. No, dito gihatag sa Ginoo ang napulo ka mga sugo ngadto kang Moses. So ang pugong pangutana sunod, 10 commandments man unsay kinsay nagsulat ini? Si Moses ang Ginoo. Ang Ginoo, no? Ang Ginoo. Unsay gigamit pagsulat sa Ginoo? Bulpen, lapis. Importante mo na, no? Isupong sa isulat sa Ginoo, no? Ingon ni dyan, Ginoo, yes, tinuod. Ginoo ang nagsulat sa napulo kasugo, eh. Kung na pong pangutanan, nga, unsay gamit sa Ginoo pagsulat? Lapis, bulpen. Ha? Napakay lapis itong panahon na, o katong sa ato pagkuhan, ka na bang balik sa ilang Rizal sa una, kay balhibo mo ito sa manok. Oo. So una, sa mga mong una, balhibo ka sa manok. Ang tanaw na to ha. Ay, nakuan man. Exodo 34, versikulo 28. Andre. And he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the 10 commandments. Pulo ka mga sugo. Gisulat ni sa duha kapapan. Upon the tables the words of the covenant. So, sa kay gigamit sa Ginoo pagsulat, unahuna ni. Basahon ako then kamoy tubag unsay gigamit sa Ginoo ha. Exodo 31 bersikulo 18. And he gave unto Moses, sa ingon diri, yatang niya nga to ka Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, two tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God. Sa igamit sa Ginoo pagsulat? Ha? Ingon diri, written with the finger of God. Sa gigamit sa Ginoo pagsulat sa pulo ka sugo. Mismong kamot. Iyang kamot. Yung sa iyang yana. Saman. Iyang tudlo, no? Finger. Asa na gisulat? Tables, no? Ingon diri. Tables of stone. To tables of testimony, tables of stone. Dito gisulat sa duha kapapan nga bato. Kita na to nga ang gisulatan sa Ginoo bato. No? Giana sa Ginoo nasulat ito. Sad kanang nasulatan nimo ng bato bisan pag imo nang di na mapala nimo mairis. Kay dito gyud sa bato gisulat sa Ginoo ang napulo ka mga sugo. Makita nato nga ang naghatag sa napulo ka sugo ang Dios, no? Gikan sa Ginoo. Ug kining napulo ka mga sugo gitawag ni siya og moral law o universal law. Bot ipasabot dili lang ni para kang Moses, dili lang ni para sa mga Israel, kundi para ni sa tanan. Isa-isaho na to unsa ning napulo unsa ning nasulat sa napulo ka mga sugo. Oh. Ang uban na ni mo reklamo man nga para ra mas Israel lang napulo ka sugo kay ilang gilikayan ni kini mang ikaupat adlaw Sabado. No? Ang gilikayan nila nang ikaupat ni sugo adlaw Sabado. Munang mingon sila wala na sugo.
Sugdo na to sa una, memorize kanini. Memorize ni. Reverse naman eh. No? Exodus 20 verse 3, Thou shalt have no other gods before me. Dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Ingon sila nga para ra man si Israel, bot ka sabot kay ikaw Pilipino, magsimba na kag lain nga Dios. Kay ingon man dire dili ka magbaton og lain nga Dios. No? Di pwede. No? Ingon dire, Thou shalt have no other gods before me. So, di ta magbaton og lain nga Dios. Di ta ang Ginoo ra gyud. Ingon dire sa ikadua, Thou shalt not make unto thee any graven image. Dili ka magbuhat og mga linilok nga mga larawan. Bisan unsa nga dagway nasa langit ingon ni, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So ang ikaduha nga sugo, dili ka magbuhat og larawan. Bisan unsa nga linilok nga larawan. Dagway sa langit, sa yuta, ilalom sa yuta, sa tubig, ilalom sa tubig. Kita pabuhaton sa Ginoo larawan, mata suguan sa Ginoo. Di man ta ni Moses kay si Moses kay gisugo sa Ginoo nga maghimo ka og ining kerubin. No? Kita wa man ta suguan sa Ginoo, di ta magbuhat. Bisan unsang dagwaya, bisan muno na ta mao gyud ni dagway ni Maria, no, ni Pedro, ni Ginoo sa Ginoo maghimo tag larawan. Ang ingon ang Biblia, bisan unsa nga dagway dili ta pabuhaton. Amang mga rebulto ba? No. Imong luhod-luhuran diha, ingon sila simbolo ra daw. Simbolo. Wala man namo nagisimba kay simbolo. Comment ni kay Katolik man gani, no? So, mga tubang mo na, mga tubang bisan larawan, di ba? Simbolo. So, simbolo ra daw. Gidinuran nga simbolo ra sa Ginoo. Ang ila daw wala mong gidaw na nagisimba, ang ilang una-una, nagatubang ra daw sila sa larawan, pero ang ilang una-una tuwa sa Ginoo. Nana ba na? Nga man ilang kalatarungan, musugot ka. Ang imong maminyo mong duha, no? Imong bana, imong asawa diyan. Mangitag lahi, mga bet. Ingnon ra kag ay kasuko kay bisag nangabit ko akong una-una tuwa man nimo. Ako una to aman nimo. Di kita musugot ana. Dili musugot ang Ginoo nga nagatubang ta niya mga larawan niya tong una-una. Ang sa Ginoo una-una lang day. No? Dili na masilbi si Ginoo. So dili na to iyokbo ang atong kagalingon ngadto kanila. Kay siyo ba usa ka Dios nga abuguan. No? Ingon gani ang Biblia, kung magampo ka sulod ka sa imong lawak, takpi. O makistorya ka sa imong amahan diya sa tago. Kay ang Ginoo nasayod sa imong gibuhat. Ang ikatulo sa city, dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova sa pagpasipala. Kay si Jehova dili magaisip nga walay sala niadtong nagagamit siya ngalan sa pasipala. Kana pasipad-an nato ang ngalan sa Ginoo, dili malipay ang Dios niya na pagpasipala. Kanang gamiton nato ang ngalan sa Ginoo sa walay hinungdan. Bugal-bugalan nato ang ngalan sa Ginoo, pasipala na siya. No. Sa mga binuang nga istorya atong apil-apil ang Ginoo dana dili malipay. Kay ang Ginoo dili mag-isip niadtong magagamit sa iyang ngalan nga walay sala. Sunod, ang pagpasipala kanang usa ka tawo nga magaangkon niya siya makapasaylo og sala nga tawo ra siya. Magsiya nga tawo nga mag-angkon niya siya mo'y Kristo. Usa na siya ka pasipala. Muna ikatulong nga sugo. So, mingon tag universal para sa tanan. Kay kung mingon tag Pilipino para dili man ta apil sa Pilipino. Bot ba ipasabot nini atong pasipalaan ang ngalan sa Ginoo kay Pilipino ta. Dili, no? Kay salig kay Pilipino ta, dili ta Israel. Maghimo tag larawan, simba-simbahon nato. Dili, no? Mo ning gitawag universal kay para ni sa tanan. Ang ilang gilikayan kini ikaupat. Unsa man ikaupat di ay? Remember the Sabbath day to keep it holy. Nara. Inumduman mo ang adlaw nga ipapulay ron sa pagbalaan ini. No? 6 days shalt thou labor and do all thy work. Unom ka adlaw magtrabaho ka Domingo, Lunes, Martes, tamag Biyernes. Pagka Sabado, ang usa ka tawo pahulay na. No? Mo ni nga dili nila ganahan ani.
kining ikaupat nga sugo. Kining siyam, ganahan sila, kaya ra nang siyam. Pero kanang ikaupat, allergy yung mga tawa ni. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mo ni atong topic sunod yun. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Kining ikapito mo ni si adlaw nga ipapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat imong mga anak nga babae, anak nga lalaki, imong sulugon nga babae, imong sulugon nga babae, no? Ang mga kayupan, bisan ang imong mga dumulong nga simong puloy-anan, dili nimo patrabahoon nianang adlaw. Kay usa ka adlaw kana nga balaan. So, mo na nga sa mga Seventh-day Adventists, matag adlaw ang igpapahulay sa Sabado, nagimi sa simbahan. Kay mao na ang giingon sa balang kasulatan nga magabantay kita nining adlaw. Unom ka adlaw makatrabaho ta, pero ang ikapito ka adlaw usa ka adlaw nga igpapahulay kang yubang imong Dios. Ang lima nga sugo mo ni siya ang pagtahod sa atong ginikanan og inahan. No? Honor thy father and thy mother. So kining moral law, 10 commandments, kitawag sa universal law para gini sa tanan nga mga katawhan. Dili lang ni sa Israel. Kay kung mingon tag para sa Israel, ang Israel raday moy mutahod silang mamagpapa. No? Kita nga mga Pilipino ato lang day balikason natong amahan, no? Di nato tahuron. Suko gina. Hindi nato tahuron. No? Mag-ingnon ta kita, magtibad ta, liktan gyud itong simod. Mo na nga ingon ko nga the 10 commandments is a universal law o para ni tanan nga mga tao. Ang civil law exclusive siya sa mga Israelanon, o ang ceremonial law wala na ni siya kay si Kristo mao ang katumanan niya na. Pero ang napulo ka sugo para ni sa tuwa bisan pa nato nga mga Pilipino. Ang ika-unom, dili ka magpatay, thou shall not kill. Halikay di ta Israel, pwede di ta mo patay. Patay daw ba, priso ka. No? Makita nang ingani ba? Ika-pito, thou shall not commit adultery. No? Dili ka magpanapaw. Ang ika-walo, dili ka magpangawat. Ang ika-siyam, dili ka magsaksig bakak batok sa imong isikatawo, sa imong silingan. Ika-pulo, dili ka maibog sa balay sa imong isikatawo bisan unsa nga butang sa imong isikatawo. So mo ni ang napulo ka mga sugo. So kanang ikapulo, di ka maibog sa bisan unsa nga butang sa imong isikatawo. Kanang masina ka ba? Dili gina siya maayo. Nga unsay butang sa imong isikatawo tungod kay nasina ka, imong kawaton o bisag wala kay ikapalit, no? Mangutang ka. So dili siya maayo. No? Kanang pagkaibog kay maghatod na siya pagbuhat og sala. So mao na siya ang napulo ka mga sugo. So kini nga sugo gitawag ni sa balaan og kasulatan nga atong paspasan, no? Unang Timoteo 1 bersikulo 8. Sa gisulti sa unang Timoteo 1 bersikulo 8. Kita tamahuman na nalay mga pulo ka mga bersikulo, no? Unang Timoteo 1 bersikulo 8. Ngondre. But we know that the law is good if a man use it lawfully. Unsa gibalaw sa Ginoo? Itana kay balo that the law is good. Ang balaod day sa Ginoo kini siya maayo. No, good. Mo nang di ta moingon nga dili ta mutuman nini kay ang Ecclesiastes 12 bersikulo 13 katungdanan sa tao ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Ingon dire sa unang Timoteo no 2 bersikulo 1 bersikulo 8 nga ang balaod sa Ginoo maayo. Sunod, Salmo 19 bersikulo 7.
So atong induduman diyan. Nga una, balaod sa Ginoo sa to maayo. Salmo 19 versikulo 7. Kaya gisulti. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Sa iyon rin, ang balaod sa Ginoo hingpit. Ingon tag hingpit, perfect. Ganiya, good. Karon perfect, maayo. Nga kini siya nagkapabag-o sa kalag. So ato nga masabtan nga ang kini nga balaod para kini sa kaayuhan sa tao. Naaragis tao nga dili mo sunod, no? Munang sa katapusan bitaw dagan gyud ang di maluwas tungod kay ganahan man magsupak-supak sa balaod sa Ginoo. No? Ingon nato dire nga ang kining balaod sa Ginoo perfect ni siya, nakapabag-o sa kalag, no? O kini siya nakahatag og manggialamon ni adtong mga malumo. So sunod, the law of the Lord is perfect. Dirita sa Roma 7 versikulo 14. Ato ning lig-unon yod. Oh, kay basig makainagbo mo nga moingon nga wala naman na balaod para ra mas Israel. Manang lig-unon na to. Roma 7 versikulo 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Unsa gani ang balaod sa Ginoo? For we know that the law is spiritual. Umiingon tag spiritual iya sa Ginoo. Mga espirituhanon nga mga butang iya kini sa Dios ug ang gingon re kining balaod law is spiritual. So mga bugat nga mga bersikulo. Roma 7 versikulo 12. Ganiya, the law is good, sunod, perfect, ikatulo, spiritual. Romans chapter 7 verse 12 niingon, wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. So ingon na gyud diri sa Roma 7:12, balaan ang balaod sa Ginoo. Isa pa gyud, maayo and just. So klaro ang kasuguan sa Dios. Di kita mo kaingon nga walaon nato ang balaod sa Ginoo. Kay ang balaan kasulatan nagsulti nga ang balaod sa Ginoo balaan. No. Balaan ang balaan man. Ang kay ang Ginoo god ang naghatag niini. So dungagan na to. No, dungagan na to. Direta sa nga kini nga balaod mawala pwede ba ni ang walaon na to? Direta sa Matthew 5 versikulo 17 nagingon, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Ingon dire ayaw kamo paghunahon nga mianhi ako sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Wala ko mianhi sa pagbungkag apan sa pagtuman. Si Kristo gani nagtuman sa kasuguan niya, kita dili. Sa may labaw na to, si Kristo kita. Na ingon ba nga si Kristo nagampo dito sa Getsemani sa makadaghan. Nagampo gani si Kristo. Kisa may powerful, si Kristo kita, si Kristo kung nagampo gani siya. Una nga sa kasuguan pod, miani gani si Kristo sa pagtuman sa kasuguan. Nya kita hinoon maglapas sa kasuguan. Ingon dire, for verily I say unto you, till heaven and earth pass one jot or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Nga samtang magalungtad ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan nalag tudlok, bisan nalag kudlit. Bisan nalag kudlit sa kasuguan, dili gini siya pagasayloan. Nga kung kwaon nimo nang ikaupat nga sugo adlaw Sabado adlaw ipapahulay, perting taasa man kay na. Pila na ka bersikulo ni.
8, 9, 10, 11 nya taas kayo. Ngingon diri sa Matthew 5, 17, 18 nga bisan lang gani tudlok, kudlit, dili pagasayloan ng kasuguan. Ingon diri samtang magalungtad ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, hangtod ang tanan matuman. Nakita nato ang langit ug yuta naa pa man. Bot ipasabot nga ang kasuguan sa Ginoo dili kini siya pagasayloan, pagatumanon kini siya. Salmo 119 versikulo verse 172. Psalms 119 verse 172. My tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Ang akong dila magasulti sa imong mga pulong, kay ang tanan nimong mga kasuguan matarong. Pagkagwapo kaayo sa kasuguan sa Ginoo, mo nang dili ta moingon nga wala na nang balaod, wala na sugo. Kay pila ka buok bersikulo nga atong gibasa karon sa Biblia nga naghisgot nga ang kasuguan sa Ginoo maayo, matarong. Ingon pag Salmo 119 versikulo 172, ang kasuguan sa Ginoo sa gani righteous, matarong. Commandments are righteousness. Mao kana ang kasuguan sa Ginoo. Dirita sa Salmo 111 verse 7, ingon, the works of his hands are verity and judgment. All his commandments are sure. They stand fast forever and ever, and are done in truth and uprightness. Verse 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, a good understanding have all the do his commandments he praise endureth forever. Muna ang balaod sa Ginoo nagapadayon sa walay katapusan. No? Ang balaod sa Ginoo. So klaro ang gisulti sa balaang kasulatan nga ang all his commandments are sure. Nga ang kasuguan sa Ginoo makasiguro kita. O kini nagapadayon sa walay katapusan, they stand fast forever and ever. So ang balaod sa Ginoo wala na wala. Kini gitaw kini moralo, the 10 commandments. Nagapadayon kini hangtod sa atong panahon karon. John 12 verse 50. Juan 12:50. Tong basahon. Ano unsay giingon diri sa Juan 12:50? Ingon diri, and I know that his commandment is life everlasting. Whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak. I know that his commandments is life everlasting. Nasayod ako nga ang kahulugan sa kasuguan, everlasting, kinabuhing walay katapusan. Maoday na ang kahulugan meaning sa kasuguan sa Ginoo. Nga kon kita mahimo nga matinud-anon, matinumanon sa pagsunod nini uban sa dako nga gugma, adunay everlasting life. Kaya nga naman, mao kini si reward sa iyang mga katawhan. Ang usa gani ka maestra nga ang iyang estudyante iyang suguon kugihan kayo. Tagaan sa maestra nagdakong grado, tagag reward. Ang mama gani nga iyang anak buutan, di gyud mag say isugo matinumanon kay iyang anak. Palitan og nindot nga mga sinina, reward, cellphone para sa iyang anak. Ang Ginoo pod kung kita matinumanon sa pagtuman siyang kasuguan, aduna tay reward. Sa reward niya, John 12:50, everlasting life. Bisan pa kung edad ka 1 million, buhi pa ka nga malipayon hangtod sa walay katapusan. Mo nay ganti sa Ginoo pagkanindot kayo. So mingon sila ni nga John, wala mayo nakatuman sa balaod, gilisod man kay na. Karon nay
kung nahigugma sa kaso usa ka babayi, bisan pag pito pa na kasapa siguro no, maabot. Higugma ko ka, misita ka dito. Oh, sangganig mingaw kayo no, wakwak. Bahala ng wakwak, haon po tag wakwak. Okay, mamisita. Mo na sa una. Bisag kit-kit yung dalan, misita. Tara karon kay motor man. Dali ra kayo. So ano, baklay. So tungod kay nahigugma, sa pa nakalayo. Mao pod ni nga ingon ang uban nga walay nakatuman sa balaod sa Ginoo. Mangutana ko. Nakapatay na mo. Ingon mang kasugo nga di ka magpatay. Sa ato panatuman ninyo. Naghimo mo laing Dios. Naghimo wala. Wala. Tuman ninyo. So di ka mangawat, namoy ikawat wala. Naiusahay ngawat Jesus mama. Nay mapakyas na diya. Nga itag pasaylo sa Ginoo. Yana, kung natakalapas ta kay ang balaod sama ni siya og salamin. No? Makabalo ta, kaasa ta nakasala. Kung walay balaod, walay sala. No, kay balaod. Sa pagkasala nimo walay balaod. Kay nay balaod, nakabalo tag sala. Sa diya nakabalo tag sala, ay nakapangawat man dai ko. No, nakapamakak man dai ko, nagsulti man dai ko dili tinuod. Makapangay tag pasaylo ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo mo pasaylo sa atua. So mao na nga ang balaod importante kayo kay mag-remind it sa atua pagka Sabado wala ko kasimba. Kalapas giday ko sa Ginoo. No? Nagtrabaho ko adlang Sabado. So ngay pasaylo sa Ginoo. No? Kay nakabaluta kung asa ta nakalapas dapita siyang balaod. Ingon dire sa Roma 10:30. Roma 13 versikulo 10. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore love is the fulfilling of the law. Ang gugma dili mo buhat o dili maayo siyang silingan. Busa ang gugma maoy katumanan sa balaod sa kasuguan. Sa ato pa matuman day ang balaod sa Ginoo kung aduna kay gugma. Kung aduna kay gugma sa Ginoo dili ka magbuhat og lain nga Dios. Dili ka magbuhat og larawan. Ug aduna kay gugma sa Ginoo dili nimo pasipalaan ang iyang ngalan. Ug aduna kay gugma sa Ginoo magbantay ka sa adlaw nga igpapahulay. Ug aduna kay gugma sa imong isigkatawo, imong tahoron, imong ginikanan, dili ka magpatay, dili ka magpangawat, dili ka magpanapaw, dili ka magsaksig bakak, dili ka maibog sa butang sa imong isigkatawo kun adunay kay gugma. Mao na nga ang gugma maoy katumanan sa kasuguan sa balaod sa Dios. Pagkanindot kaayo nga atong makita din ha mga kaigsunan nga pinaagi di ay sa gugma. So diritas pangutana, no? Pangutana. Kadyan ay pangutana nimo diyan. Nang mga nadunggan nimo nga ilang mao po ni ilang mga pangutana sa tuwa. Ikaw ni, pangutana. Sila, simba daw sila Domingo kay si Jesus daw kanabang Nabanhaw sa adlaw nga Domingo. Ato nang tubagon sunod, no? Pero wala man tay mabasa sa Biblia nga nabanhaw si Kristo sa adlaw Domingo nang adlaw ipapahulay. Man tay mabasa na. Ilaraw ng kaugalingon niya interpretation. So mingon sila nga tumanon lang namo ng siyam. Kanang ikaupat amo lang ang ilistag Domingo. Dili na siya pwede, no? Tatandaan daw ang Deuteronomio 4 versikulo 2. Deuteronomio 4 versikulo 2. You shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that you may keep the commandments of the Lord your God which I command you. Dili nimo pagadungagan, dili nimo kuhaan ang kasuguan sa Ginoo. Di nimo ilisdan.
Klaro ang isulti. No? You shall not add unto the word which I command you. Ayaw dungagi ang mga pulong kasuguan nga akong gisugo kaninyo ug dili po ninyo ni pagakuan. That ye may keep the commandments of the Lord your God which I command you. Tumana ang akong mga sugo, dili pakuan. Kung ingon ta nga ang ikaupat ilisdan nimo, ingon ang Biblia dili pagakuan, dili dungagan. So dili pwede nga imong i-insert diya sa ikaupat ang adlaw nga Domingo. Kay dako kay tang tulubagon niya na sa tubangan sa ato nga Ginoo. Santiago, James chapter 2 verse 10. Nga diin kon lapason nato ang isa, ang siyam imong tumanon, mahimo kang malinapason sa tanan. Eskwelahan 10 minus 1 napakay 9. Sa Ginoo 10 minus 1 equals to 0. No, James chapter 2. James 2 verse 10. Nya apay pangutan na? Wala na? Okay. Wala na may pangutana. So mo na ang atong pagtuon karon unsa ka importante kining kasuguan sa Dios. Katapusan nakoy bersikulo nga ihatag. Miingon ta nga kaila man pud may Ginoo. Nagsampit man gud pud may Ginoo. Kanang napulo kasugo mo wala lang namo na sunda. Pwede ba na siya? Nagtuom po may Ginoo, nagsimba po may Ginoo. Pwede na siya. Dito sa Unuhuan. Unuhuan. Dugang na lang ni. Pagpalig-on. Unuhuan 2. Unuhuan 2. Kapitulo 2, versikulo 3. Ingon dire. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. So binasayon. Kita nasayod nga kita nakaila kaniya kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Kung nagbantay ta sa kasuguan sa Ginoo, nakaila ta sa Ginoo. Sa 4. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in him. Matod pa diya siya mingon nga, ako nakaila sa Ginoo, pero wala nagabantay sa iyang mga sugo. Kini siya bakakon, o wala kaniya ang kamaturan. So miingon ang tao nga nakaila ko Ginoo, pero wala kay nagbantay sa iyang mga sugo. Kini siya bakakon, o wala niya ang kamaturan. Kasi ang amahan sa mga bakakon, Satanas. No. Nabay makapuyos langit nga nagkuan og pagkabakakon. Wala. Mo nang Matthew City versikulo 21 tamag 23. Dili ang tanan magatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Siya lamang nagatuman sa kaubuton sa akong amahan nga nasa langit. So importante nga atong tumanon ang kaubuton sa Ginoo. Unsay kaubuton sa Ginoo? Salmo 40. Sumpayan tumangyot, no? Salmo 40 versikulo 8. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Ako nagakalipay sa pagtuman sa kabubuton mo, O Diyos ko, o ang imong kasuguan aniya sa akong kasing-kasing. Kung sa'y kabubuton sa Ginoo sa iyang will, mo iyang kasuguan. So, klaro, ang ato nga pagtuon karon, nga tinaw nga unsa ka importante ang balaod sa ato nga Ginoo, nga ato kining pagatumanon, no? Ato kining pagatumanon. So adunay duha, no? Ulahi lang sila gamay gid abot, no? So man ato mga batan-on diri mga kaigsunan. So dalaygon ang Ginoo sa ato nga pagtuon karon. O nami pangutana, ano ba pangutana? Wala kayo. May tungod sa sugo sa Ginoo, balaod sa Ginoo.
Wala na pangutana ato ning tapuson pinagi sa pagampo ta. Our most gracious kay Heavenly Father, we thank you, Lord, for the message that we learned this afternoon about your law, about the commandments. That is our duty to keep all of your commandments because we know that this is your will. I pray, Lord, in a special way, these young people, please be with them, their Father, give them knowledge and wisdom, that the lesson that they learned this afternoon will be remain to their hearts and minds. They will apply it in their daily lives. Father in heaven, may the Holy Spirit be upon us, to dwell in us, to strengthen our faith unto you, that no matter what happen in this world, we remain faithful unto you until you come. Thank you, Heavenly Father, for everything. Please forgive us for all thy sins. In Jesus' name we pray. Amen. So welcome to my channel. Hi. Thank you. Okay, God bless everybody.